Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay kasama si Isabela sa kanyang apartment sa Quezon City? Sa gabing bumubuhos ang ulan, may ritual na gagawin na puno ng misteryo at panganib. Makikita natin kung paano haharapin ni Isabela ang reyna ng mga aswang sa isang abandonadong simbahan na may mga babalang hindi dapat balewalain. Huwag palampasin ang bawat segundo ng ating kwento dahil sa bawat orasyon at dasal, may nakatagong sumpa na magbubukas sa mundo ng kadiliman. Sa isang tahimik na gabi, ang ritmo ng ulan na dumadagundong sa labas ng apartment ni Isabela sa Quezon City ay parang musika na nagpapakalma sa kanyang nerbiyos. Ang kwarto niya ay puno ng mga lumang libro at mga talaan ng kanyang pananaliksik na nagkalat sa sahig at sa kanyang lamesa. Nakaupo siya sa isang sulok, hawak ang isang kupas na sulat na kanyang natagpuan sa isang sinaunang manuskrito. Maingat niyang binabasa ang mga tagubilin na para bang bawat salita ay may bigat na kailangan niyang intindihin ng lubos. Sa gitna ng kanyang kwarto, may isang bilog na iguguhit niya sa sahig gamit ang uling. Sa gitna nito may sinaunang kandila na handa na niyang sindihan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila nagbibigay ng ritmo sa kanyang paghahanda. Pinapalakas ni Isabela ang kanyang loob at sa kanyang mga mata makikita mo ang halo ng kaba at determinasyon habang sinasariwan niya ang mga hakbang para sa ritual na ito. Ano kaya ang mangyayari kapag sinindihan na ni Isabela ang kandila? Kinabukasan bitbit ang kanyang backpack na puno ng mga gamit para sa ritual. Nagtungo si Isabela sa sagada. Ang kalikasan ay tila nakikiisa sa kanyang misyon. Ang kulog at kidlat ay sumasabay sa bawat hakbang niya. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, narating niya ang abandonadong simbahan na nakatago sa gitna ng makakapal na kagubatan at malalim na kabundukan. Ang lugar ay may misteryosong aura na parang may mga matang nakatingin sa iyo mula sa dilim. Ang simbahan ay puno ng mga lumang imahe at simbolo na nagpapakita ng malalim na kasaysayan at koneksyon sa mga sinaunang espiritu. Dito niya napiling isagawa ang ritual, isang lugar na tila ba'y naghihintay para sa isang pangyayaring magbabago ng lahat. Habang papalapit ang hating gabi, paano kaya haharapin ni Isabela ang mga hamon na naghihintay sa kanya sa loob ng simbahang ito? Bago simulan ang ritual, muling binasa ni Isabela ang mga babala sa lumang sulat. Huwag banggitin ang iyong pangalan, huwag sumagot sa mga tanong, huwag sirain ang mga hangganan, at huwag maniwala sa mga kasinungalingan ng reyna ng mga aswang. Taimtim niyang inukit sa kanyang isipan ang bawat salita. Alam niyang isang maling hakbang lang, malaking gulo na ang kahihinatnan. Inilatag ni Isabela ang mga gamit para sa ritual. Asin na ikakalat niya sa paligid. Bawang na ilalagay sa mga sulok ng simbahan. Mga dahon ng bayabas na ilalagay sa loob ng bilog. At ang anting-anting na nagmula pa sa kanyang lola. Isa-isa niyang inayos ang mga ito habang ang puso niya ay kumakabog sa kaba at pag-asa. Habang inihahanda ang lahat, bumulong si Isabela ng mga orasyon at dasal na nagpapakita ng kanyang pagiging bihasa sa mga hakbang ng ritual at ang kanyang paniniwala sa mga ito. Sana'y maging maayos ang lahat, bulong niya sa sarili na may halong pangamba at determinasyon. Eksaktong hating gabi, sinindihan ni Isabela ang sinaunang kandila na nagbigay ng malamlam na ilaw sa loob ng abandonadong simbahan at lumikha ng isang banal na kapaligiran. Ang mga anino sa paligid ay tila sumasayaw sa ritmo ng kanyang mga orasyon. Maingat na nilagyan ni Isabela ng asin ang kanyang paligid at sinimulan ng ritual. Binibigkas ang mga orasyon na may kasamang panginginig sa boses. Ang katahimikan ng simbahan ay napuno ng kanyang malumanay na tinig na tila ba'y isang musika sa gitna ng katahimikan.
Sa gitna ng ritual, biglang lumitaw ang reyna ng mga aswang, isang nilalang na may kagandahang nakakasilaw. Ngunit may mga mata na tila walang kaluluwa na nagdulot ng matinding takot kay Isabela. "Sino ka?" Ang malamig na tanong ng reyna na nagpapahiwatig ng isang hindi maipaliwanag na panganib. Sinubok ng reyna si Isabela sa pamamagitan ng mga mapanuksong tanong at mga taktika ng pananakot, habang ang hangin sa loob ng simbahan ay tila nagiging mas malamig at ang mga anino ay gumagalaw sa mga pader. "Ano ang iyong pinakatatago-tago?" Panguusig ng reyna na may ngiting puno ng misteryo. Ang lamig sa loob ng simbahan ay lalong tumindi, at ang bawat bulong ng hangin ay tila nagdadala ng mga banta ng kasamaan. Ano kaya ang mangyayari kay Isabela sa susunod na mga sandali? Ang kanyang tapang at kaalaman ba ay sapat upang harapin ang mga susunod na pagsubok? Sa gitna ng kakaibang kapaligiran ng abandonadong simbahan, ang tensyon ay kapansin-pansin habang hawak ni Isabela ang kanyang posisyon sa loob ng ritual. Sa kabila ng kanyang kinakabahan na boses, nagawa niyang utusan ng reyna ng mga aswang na manatili ka sa loob ng bilog at sabihin mo ang iyong pangalan. Ngunit sa isang iglap, ang reyna na may ngiti sa kanyang mukha ay lumabag sa mga patakaran. "Isabela," mahinang bulong ng reyna na tila ba musika ng kamatayan. Ang pangalang iyon na hindi pa nailalabas sa mga labi ni Isabela ay nagdulot ng matinding takot at pagkabigla sa kanya. Habang tinutya siya ng reyna ng mga aswang, "Akala mo ba'y sapat na ang iyong mga paghahanda, mahal kong Isabela?" Napagtanto ni Isabela na ang kanyang mabuting intensyon at masusing paghahanda ay walang laban sa isang nilalang na mastuso at makapangyarihan. Ang kanyang puso ay bumilis sa takot, ngunit sa kanyang mga mata, isang kislap ng determinasyon ang nanatili. Ano kaya ang mangyayari kay Isabela ngayong alam na ng reyna ang kanyang pangalan? Sa isang hindi inaasahang pagbubunyag, ang reyna ng mga aswang na may kakaibang ningning sa kanyang mga mata ay inihayag na siya ang may akda ng ritual. "Ako ang sumulat ng mga salitang iyon, Isabela. Ako ang nagdala sa iyo dito." Ang malamig na tinig ng reyna ay nagpapahiwatig na ang lahat ng ito ay isang bitag mula pa sa simula. Ang mga litra ng sulat na inakala ni Isabelang gabay sa kapangyarihan ay nagsilbing tawag pala sa reyna ng mga aswang upang makawala sa kanyang pagkakakulong. Nakatayo si Isabela, ang kanyang katawan ay nanginginig hindi lamang sa takot, kundi pati na rin sa galit sa sarili. Ang kwento ay nagtatapos sa kanya na ngayon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng reyna ng mga aswang na haharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ang dilim ng gabi ay puno ng mga bulong at huni ng mga aswang sa kabundukan ng Sagada, na tila ba isang koro ng mga nilalang na naghihintay sa kanilang bagong reyna. Ang tanong na naglalaro sa isipan ng lahat, ano na ang magiging kapalaran ni Isabela sa kamay ng reyna ng mga aswang? Sa huli, ipinakita ng kwento ni Isabela na kahit gaano kaingat at kahanda tayo, may mga panganib pa rin na di natin inaasahan. Salamat sa pakikinig mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako makita kayo sa susunod na upload at tandaan, sa susunod na magbasa kayo ng lumang sulat o manuskrito, mag-ingat. Baka kayo na ang susunod na mabiktima ng nakatagong sumpa. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Mag-ingat at baka ang inyong pangalan ang maging susi sa inyong kapahamakan.